Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga boses nilang gumigising sa atin tuwing umaga. Malinaw na walang basihan ang bagong mapa ng China at dapat galangin ng China ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Bukod sa telebisyon, sila rin ang naghahatid sa atin ng mga impormasyon na dapat alam natin sa maghapon. Sino-sino nga ba ang mga hinahangaang boses sa radyo? Pwede nang maghatid ng balita tuwing alas 5:30 ng umaga ang 15 years ng Kapuso radio anchor na si Melo Del Prado. 18 or 19 years old, nag-aaral pa po tayo noon, sumubok tayo sa audition sa radyo. Out of the 200, dalawa kami na pumasok. Maliit yung oras, pero malaki naman ang responsibilidad. Kasi dapat paghahandaan ang bawat sasabihin at impormasyong babanggitin sa himpapawid. Puso dry run ng cashless system sa mga tollway. Ang boses naman sa likod ng 24 Oras headlines, ang multi-awarded radio host na si Joel Reyes Subel. I've been in the industry for more than 30 years na. Kagagraduate ko lang sa Lyceum of the Philippines. Nag-audition ako for Radio Veritas and I got accepted in 1991. That's where I started my radio career. Samantala, umabot na sa mahigit 189 milyong pisong halaga ng pananim ang napinsala dulot naman ng pananalasa ng Super Typhoon Goring. Pagka nag-training ka sa radyo, pwede ka sa lahat. Pwede ka sa TV, pwede ka sa SOCMED. At dahil iba ang training sa radyo. Palaban din sa pagbabalita ang mga kababaihan. Patunay rito ang senior radio correspondent ng DZBB na si Rowena Salvacion. Dinigsa 2.3 billion na panukalang 2024 budget ng Office of the Vice President. Nagsimula sa radio broadcasting si Rowena noong 1999. Iba ang pundasyon mo bilang isang reporter, isang anchor kapag galing ka sa pagiging news writer. Kasi ang dali mo nang maglatag ng istorya. Alam mo yung pinakamalalaking detalye na dapat kabilang sa bawat istoryang binabato mo. Bukod sa pagiging news anchor, si Rowena rin ang assistant news manager ng AM radio station ng GMA. Pag assistant news manager ka, alam mo na yung mga guidelines, yung protocols, yung editorial policies ng istasyon mo. So mas maingat ka pag nag-anchor ka na, hindi ba? Sa panahon kung saan ang boses ay pwedeng pagkakitaan, maparadyo man o online, ito ang ilang tips na dapat alam mo. Dapat mauna po tayo na nakakaalam. Hindi yung alam na ng listener, yung ibabalita mo, dapat may bago palagi po. Dapat alam mo ang mabibigat na issue ng lipunan. Hindi dahil sa trabaho lang, kundi sa pang-araw-araw na buhay. May pakialam ka, may pakialam tayong lahat kasi bansa natin ito. Gamitin ang iyong boses ng tama at maging magandang halimbawa sa kapwa. Ako si Joseph Morong at yan ang kwentong dapat alam mo.